para magbigay ng pambungad na pananalita. Gawa ng sila ang host para sa ikalimang commemoration ng Ampatuan Massacre. Tinatawagan po natin ang presidente ng Malacanang Press Corps, si Ginoong Paolo Romero ng Philippine Star. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sinulat na. Pinapaabot po ng Malacanang Press Corps ang mainit na pagsuporta sa mga kaanak ng mga biktima ng kalunos-lunos at kasuklam-suklam na Ampatuan Maguindanao Massacre. Marami sa kasamahan natin sa pamamahayag ang nasawi sa nasabing krimen at maituturo na nating pinakamadugong insidente ng kaharasan na may kinalaman sa halalan. Dahil sa Ampatuan Massacre, hindi lamang ang pamamahayag ang nasikil ang pangarap ng pamilya ng mga biktima na wala namang hinangad, kundi magkaroon ng maayos na pamumuhay, nasikil ang karapatang pagtao na dapat pinangalagaan ng ating pamahalaan, na apektuhan ang imahe ng ating bansa bilang isang sibilisadong bansa. Patuloy namin kinukondena ang kahindik-hindik na krimeng ito at kasama niyo kami sa paghahanap ng katarungan. Sa mga kapamilya ng mga biktima, patuloy na sana ninyong ipaglaban, kasama namin kayo. Ang nararapat lamang na para sa inyo, ipakita ninyo na hindi kayo nagpapa-apekto kahit pa sinasabing malakas ang kapangyarihang binabagan. Naka-delight ka? Ngunit walang posisyon sa gobyerno, walang politiko at walang mayamang pamilya ang mas makapangyarihan pa kaysa sa maalab na pagnanais na makamit ang katarungan at mapalaganap ang katotohanan. Pula. Sa mga kasamahan natin sa media, huwag sana tayo mapagod na kalampagin ang mga nasa kapangyarihan upang ganap nating makamit ang hinahangad nating katarungan. Bilang pangwakas, hinahamon namin ang Malacanang na mag-organisa ng dialogo sa pamagitan ng Secretary Agra ang mga prosecutors. Sana pangatawanan ng palasyo ang pahayag na ito. Alam natin mas mataas ang posisyon ni Secretary Agra sa mga prosecutor at sa pananaw namin kailangan ng mamagitan ng isang mas mataas ng kapangyarihan upang masimulan ang pag-uusap na ito. Sana dumating na ang mga araw na kung kailan ang mga katawan ng mga mamahayag ay hindi natatakpan ng dugo ang dyaryo. Sana dumating ang araw na kung kailan ang mga mamahayag ay hindi na magiging paksa ng istorya na may kinalaman sa kaharasan. Ngunit kung di man dumating ang araw na yon, hindi naman matatakpan ng dugo ang dyaryo ang hangarin nating inyag ang katotohanan. Mabuhay ang malayang pamamahayag. Salamat po. Ito ang ikalimang buwan ng kanilang patuloy na pagdadalamhati at panawagan ng justisya. Ibibigay po muna natin ang panahong ito sa ilang kinatawan ng pamilya ng mga kasamahang pinaslang pagkatapos para mapakinggan din nila what they have to say. Habang nandito si Press Secretary Chris Icban, tapos na ay bibigyan natin si Press Secretary Chris Icban para sagutin o magbigay ng pahayag tungkol dito. Inuuna po natin si Ginang Mulieta Evado. Siya po ang ina ni Julito Evado ng UNTV. Magandang gabi po sa lahat. Lalong-lalo na doon sa mga sumusuporta po sa pagyayaring ito ng massacre noong November 23, 2009. Lubos po kaming nagagalak sapagkat kami po ay hindi pala kami lang, kundi laban pala ito sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na nakikita namin na ngayon ang mga stations, ang mga reporters ay nagbubuhos na rin ng kanilang simpatiya sa ganitong mga pangyayari. At saka ako po'y nananawagan. Parati ito naming pinananawagan na ang ating Pangulong Arroyo ay isang babae. Babae na hindi mapusok. Babae na malambot ang puso.
Ako rin ay isang ina. Alam ko ang dinaramdam ng isang ina. Maawain, kahit ano pa ang kanyang anak, kahit mabuti man o masama man, alam natin na ang isang ina ay nagmamahal talaga sa kanyang anak. At lalong-lalo na yung mga may asawa na siyang bumubuhay ngayon sa kanilang mga pamilya. Pero nasaan sila ngayon? Pangulong Arroyo. Kaawaan mo naman ang pangyayaring ito. Huwag ka namang mag sa isang tabi lang. Dinggin mo nga itong panawagang ito. Sana yung si Agra, yung pag-iyak niya kanina sa TV. Sana makatotohanan yun. Sana may pagbabago yung kanyang yung kanyang mga, yung ipinataw niya na, hindi ko na masabi. Yung naipataw niya na desisyon na baguhin mo yon. Secretary Agra, acting. Mag-a-act ka kanina. Alam ko yon. Huwag mo kaming bulahin. Huwag kang mag-a-act. Huwag kang mag-aarte. Ipataw mo ang dapat at karapat-dapat sa amin. Ipataw mo talaga ang desisyon na makatarungan para naman magbago itong Pilipinas. Kaawaan mo. Ewan ko kung maawa ka sa amin, pero kaawaan mo naman kami. Huwag mong itingin yung mata mo sa isa lang aspeto, sa isa lang tao na makapangyarihan sa lahat. Diyos lang naman ang makapangyarihan sa lahat. Sana maglambot yung puso mo kahit lalaki ka, may pamilya ka, may mga kapatid ka. Kung ikaw nasa kalagayan namin ngayon, alam ko na itong dinaramdam namin, itong sakit na naidudulot ninyo sa amin, lalong-lalo na sa pamunuan natin ngayon. Daramdamin ninyo ito, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Salamat po. Pinatawagan po natin ngayon para magbigay ng kanyang pahayag si Press Secretary Liz Ikran. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y sumama ngayong gabi sa Malacanang Press Corps dahil ako po'y isang jurista din. Personally po, malungkot ako dahil kaibigan ko yung isang namatay, si Bong Reblando, reporter po namin sa Bulletin. Kaibigan na matalik po yun. Bago siya bumalik sa Mindanao, nag-uusap pa kami sa opisina ko. Ako po'y nandito para sumama sa press corps at sa ibang mga tigadyaryo at sa buong bansa para makiramay sa inyo. At ang masasabi ko lang po'y naniniwala ako at magkakaroon din ng justisya sa inyong mga pamilya at inyong mga kamag-anak at sa mga namatay na kaibigan natin at anak po natin at kapatid at tatay po natin. Yan lang po at huwag kayong mawalan ng pag-asa, magkakaroon din tayo ng justisya. Salamat po.